Pulong Duterte. Pero lahat po ng mga papeles na nakita ko dito, ang nakalagay po ay December 11, 2024 pa. Ito na fake news sila, Digong. May posibilidad na yung nakita nilang mga papeles ay eto po yung mga papeles na ipinasa or inaprubahan bago pag-aralan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya may mga blanco kasi po para ito ang irebisa or tignan ng ating Pangulo na mga papeles, pag-aralan niya. Diba? Hindi naman nila tinignan yung date. Ewan ko, ako nakita ko kagad yung date pagkita ko yung date, nakalagay December 11. Ngayon, punta tayo dito. Teka, para makita nyo Okay, tignan natin kung pwede ko siyang i-share dito. Okay, ito. Tignan natin kung pwede siyang i-share para makita nyo po. Kasi, anak ng teteng, banat ng banat kagad tong sila Digong Ay, kailangan palang mag-login. Ayan, ito, Ayan. Okay, tignan natin. Ayan, ito, ang dami, Ay, lumalabas talaga na may kailangan kong mag-login. Yung problema ko hindi akong nagla-login dyan Ano kaya ito mapapakita sa inyo? Pero nakita nyo naman, di ba, nakapost doon sa, sa CM Baste Duterte. Ito na lang. Yung 2025 budget natin, pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos December 30, 2024. Screenshot ko Screenshot ko na lang para ma-share ko sa inyo. Okay, eto. Papakita ko sa inyo in-screenshot ko. Yan. Okay, ito. Ma-share ko sa inyo to kasi ito screenshot to Ayan nakalagay po dyan, December 30, 2024, napirmahan po yung budget. Signed into law the Fiscal Year 2025 General Appropriations Act today, December 30, 2024. Ngayon po, nagbito si BBM ng kanyang, kumbaga hindi niya itinuloy ang pagpirma. Ito yon. Ito maganda. Saktong-sakto, may date. November 11. Ay, November 11 pala to. Dapat yung latest. Okay, ito. Meron ako nakita dito mga December, nauna pa okay, ito. December 18, meron tong post, The Filipino Times. Ito yung katibayan na hindi pa ito pinipirma ni PBBM ang budget nung December 11. Ito po, December 18, meron tayong nakitang post, nakalagay po dyan, ayan, kung makikita nyo, December 18 po yan nakalagay, The Filipino Times. President Ferdinand Marcos Jr. postpones
enacting the 2025 national budget as he personally reviews the widely criticized General Appropriations Bill passed by Congress, Malacanang said Wednesday, December 18. Di ibig sabihin, itong mga papeles nila Digong, December 11, 2024, palpak! Palpak kayo! Kaya dito sila Digong. Ano yung makapagingay lang, hindi nag-iisip? Ano, December 11 ang nakalagay. O edi palpak kayo. December 18 nga, hindi pa pinipirma ni PBBM ang budget. Ano pa naman itong mga tukmol na to, ha? Hanap tayo ng hanap tayo ng balita. At 2025 budget. Puntahan natin yung Hindi nasisiyahan. Puntahan natin yung mga budget na yan. Ex-Philippine Next question. President. Ito pong ipapasang General Ito. President Bongbong Marcos will sign the bill on the national budget for 2025 on December 30, according to the Presidential Communications Office. Presidential Communications Office Chief Cesar Chavez disclosed on Tuesday, December 24. Ito, baka pwede ko nang i-share to dito. Yun, ito, di ba? Teka, ulit. President Bongbong Marcos will sign the bill on the national budget for 2025 on December 30, according to the Presidential Communications Office. Presidential Communications Office Chief Cesar Chavez disclosed on Tuesday, December 24, that the President will sign the national budget on December 30 after the events for the Rizal Day. According to Executive Secretary Lucas Bersamin, the event was supposed to be done on December 20, but this schedule was deferred as the legislative piece was still being assessed by the President. The final version of the proposed national budget for next year featured massive cuts on several public services. The cuts include 86 billion pesos from the Department of Social Welfare and Development, 74.5 billion pesos from the Philippine Health Insurance Corporation, and 12 billion pesos from the Department of Education. These budget adjustments were flagged and contested by several groups, prompting Senator Amy Marcos to agree with the possibility of reenacting the 2024 National Fund rather than push for the 2025 General Appropriations Bill. But Chavez previously said there were no discussions on budget reenactment during President Marcos's meeting with the heads of government agencies in the economic cluster. Diba? Ito pong balita na ito, kailan ba ito inilabas? 3 weeks ago, December 24. Ito pong pinapakita nila Digong, December 11 pa tong papeles na to. May bobo pong nagko-comment dyan. Sabi, yung sa Bicom, ang tinatanong nila na bakit walang document na pinakita tapos may mga blanco, dapat bago i-release yan. Permado na lahat at may total budget na. Bobo ka ba? Hindi pa nga yan ang pag-aaralan ni BBM. Yan December 11 ang nakalagay. Bobo. Bobo ka. Ang tangina mo, channel ko to. Mas magaling ako sa'yo. Bobo ka. Bobo. Ano pinaglalaban mo? Yan na nga. Kitang-kita yung date. December 11 yan. Bobo! Maniwala ka kay Digong, inalabas nilang papeles December 11, pinirmahan ng ating Pangulo yung budget December 30, bobo! Bobo! Nakikipagtalo ka pa sa akin nakalagay nga dyan ayan nakalagay December 11.
2024, yan yung mga papeles noong December 11. So, napagtawanan ka tuloy ni Ate Mary Jane De Vera. So, fake news sila Digong. Putang ina, napakahina naman ng ng inilabas na issue ni Digong. Diba, Ate Lia, napakahina ng inilabas niyong mga issue. December 11, 2024, ibig sabihin, hindi pa yan yung final na budget. Ewan ko ba? Dapat ako kinuha yung paglalabas ng issue Digong, mahina yung mga gumagawa ng issue mo. Boom! Diba, Kuya Hakim Manonggiring? Shoutout sa'yo, JZ Benitez. Salamat po sa pagpunta nyo sa live ko. Ate Nets, Beg, sunog si Dutae. Fake news! Ayan yung date to. Hindi ba nila to tinignan? December 11, 2024. Tapos may balita. Lumalabas sa balita December 30 niya pinirmahan ni PBBM yung budget. Paano nangyari? Sus, Mariusip naman, Digong, hindi ka nag-iisip. Buwasa ka na naman dito. Buti na lang, hindi ko to pinansing kagabi. Boom! Balak ko pa nga, live to kagabi Sabi ko, nantok na ako. Tapos kanina, nung nasa mall kami sa may Cavite, nagmall, syempre, Sunday, family day, nagmall kami ng asawa ko. Ngayon, kasama ko yung anak namin, ngayon, sabi ng asawa ko, paglaruin ko muna dito doon sa may tabi ng Toy Kingdom, yung anak ko. Paglalaruin doon sa parang mga kids, Kids Empire, parang ganun, yung laruan ng mga bata, sa may tabi ng Toy Kingdom, nakalimutan ko pangalan 1 oras. Kaya sabi, sige, paglaruin mo muna yung anak natin. Tingnan ako naman, naghahanap ako ng mga maitatapik. Di yun nga yung nakita ko. Pinapuputok ng mga DDS yung issue dito kay Digong. Yung live nila kagabi, pinapuputok ng mga DDEBs. Ngayon, nung tignan ko, yung mga papeles, tinignan ko isa-isa. Nakapirma si Acop, nakapirma si Saldico, nakapirma yung Joel Villanueva, Win Gatchalian, Cynthia Villar, Mark Villar. Sabi ko, ganito ba kabobo tong mga politiko na to? Congressman at senador, pipirma, blanco. Sabi ko, pipirma sila ng mga papeles, blanco. Ganito pala kahihina itong mga senador na to. Si Romeo Acop, hangang-hanga ako dito kay Romeo Acop. Kay JJ Suarez, tapos pumirma sa blankong budget. Parang may mali. Isip ako, parang may mali dito. Tinitignan ko yung mga comment. Binabash nila si PBBM. Kung ano-ano sinasabi ng mga bobong nagko-comment ng mga DDEBs kaya BBM. Kung ano-ano sinasabi kaya House Speaker Martin Romualdez, kay Saldico. Ang dami nila sinasabi. Ang dami nilang kung ano-anong mga pinagkakakana. Ngayon, bumalik na ulit ako. 200 plus 2 ito nga litrato litrato na ipinost ni Baste. Yung sa CM Baste na yung kay Baste Duterte, 223 o 222 na na litrato ang kanilang ipinost. Bumalik ako, alam niyo, tinignan ko yun isa-isa, 200 plus. Bumalik ako dun sa pinakaumpisa. Ito yung papeles na yon. Yang pina-flash ko na yan. Nasa gilid ko. Abay, pagkita ko, December 11, 2020 po. Sabi ko, kailan ba pinirmahan ni PBBM ang budget? December 30. So, ibig sabihin,
Etong nakuha nilang papeles na to, luma. Hindi yan yung updated. Yan yung papeles bago pirmahan ni PBM ang final revision ng budget. Diba, Sus Mariusep? Banat ng banat eh. Basag tuloy. Mga kakampiyan ni Digonggong ang mga pumirma. Ang hina naman ng inilabas na issue ni Digo. Ngayon ito, ako po, bilang isang vlogger, syempre, gusto ko lang din na malaman kung ano yung totoo. Syempre, madali lang naman magtingin-tingin, di ba? Gamitin mo lang kukote mo, di ba? Mata mo. Ngayon, ginamit ko lang naman yung aking sentido común. Common sense lang. Pinirmahan ni BBM ang budget, GAA, o yung pinaka-final na budget, December 30. Ang hawak na papeles nila Digong, December 11. Hindi lang nag-isip si Digong ng ilalabas na medyo may sustansyang issue. Ang dali namang balljack nila. Diba? Balljack natin sila dito. Sana ma-share nyo itong live ko na to, i-ano rin natin to. Kasi, alam nyo po sa totoo lang, kawawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, yung trabaho siya ng trabaho, gawa ng kabutihan para sa ating bayan, tapos sisirain lang ng ganito kabilis nitong mga taong to. Kung tutusin, ang ating ng Pangulong Bongbong Marcos, diba, pinag-aralan yung budget bago pinirmahan. Dito. Panoorin natin to Ito. Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil usually bago magpasko, pinipirma na ng Pangulo ang budget. Pero ito, December 30 na. Malapit nang matapos ang taon sa kapalang pinirma ni PBBM kasi pinag-aralan niya. kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Mabusising pagre-review. Tapos, pipirma ni BBM yan, maraming blanco. Aray! Boom! Tulog kayo dito. Wala na, desperado na si Digo. At hindi na tayo magtaka, yung mga vlogger ni Digong, fake news. Bakit? Pati si Digong, fake news. Diba? Fake news si Digong, oh. Ayun! Fake news ka, Digong. Pati yung ungab, fake news kayo. Kung maninira kayo sa aming Pangulo, sa Presidente, siguraduhin nyo naman na galingan ninyo. Yung totoo, yung hindi kayo masusopla. Alam nyo, eto tingin ko ako palang unang nakapansin dito. Ako palang unang nag-vlog dito Kasi nagtitingin-tingin din ako kung meron na bang nag-vlog. Ewan ko lang sa mga ibang vlogger. Pero, ang tingin ko dito, mamayang umaga, kasi Sunday Kagabi yan, Saturday night yan inilabas yung issue na yan. Sunday, pahinga ng ating mga taong gobyerno. Sunday, buong maghapon yan, family day. Kahit si PBBM, family day. Mga kongresista, family day yan. Lunes, mamayang umaga, abangan natin kung ano po ang sagot ng mga ating kongresista dyan sa patungkol sa budget na yan. Sigurado ko, sosoplakin nila yan. Kasi, ako nga, hindi nga ako taga-Congress pero nakita ko, December 11, 2024 yung papeles, Sus Mariusep. Ito ba naman yun? Aray! Napakahina namang maglabas ng issue. Tingnan nyo po December 11, 2024 po yan. Sosoplakin yan. Kahit siguro Malacanang, baka sasabihin ng tagapagsalita ng ating Pangulo or si Lucas Bersamin, baka sabihin,
Eh, yung pinakita nilang papeles, luma yun. Hindi pa napag-aaralan ng Pangulo yun. December 11 yung inilabas nilang papeles. Diba? Eh, abangan na lang po natin yung magiging sagot dito ng ating mga kongresista at ng ating mga taong gobyerno. Kasi sigurado po ako, hindi pipirma si PBBM, hindi pipirma ang ating mga kongresista at ang ating mga senador sa isang blankong budget. Yan ang aking kagad naisip. Hindi pipirma si Romeo Acop sa blankong budget. Hindi pipirma si JJ Suarez, si Kimbo, si Villar, yung dalawang Villar na senador, pumirma. Si Win Gatchalian. O, pati si Joel Villanueva, pumirma. Pati si Pia Cayetano, pumirma. Tapos may blanco. So eto po, ang aking opinion dito, inuulit ko, ang papeles na nakuha nila Digong, ay papeles po na luma. Ito yung papeles na hindi pa napag-aaralan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napanood ko kay Takero at Mima Alicia at dinedebunk nga nila si Dutae. Hindi ko po nakita, hindi ko po napanood. So, tignan natin na kung ibabalita na ito mamayang umaga at tsak na maraming magpapa-interview dito ng mga kongresista. Kasi, nakasang-alang-alang ang kanilang pirma. Biruin mo, nakapirma si Acop. Diba? Biruin mo, pumirma ang isang Acop sa isang budget na walang presyo. Blanco, diba? So, mamaya po, abangan natin ang mga balita patungkol po dito. So, ako po'y magpapaalam na muna sa inyo. Ngayong oras na ito, 12:36 na po ng umaga, magpahinga na po muna tayo, matulog na po muna tayo. Mamaya pong umaga, may live ulit ako. Babalik po ako ng live mamaya at meron din po tayong live patungkol naman po sa Quadcom. O sabi ni Ate Lia, bobo talaga si Digunggong. Ito talaga kapag ito sinabi ni Digong na hindi niyan ay hindi ko napansin. December 11 pa pala yung papeles. Bobo talaga. Hindi na tayo nagtataka. Bobo si Digong. Bobo si Sara. Bobo mga vlogger. Bobo mga kakampi ni Digong. Bakit? Bobo yung anito nila So, ilamang po. Maraming salamat. Ate Mary Jane De Beira. Ate Lia. Ate Netbegs, titignan ko yung vlog nila Takero at Mima kung nakita ba nila, kung napansin din ba nila na December 11 po yung date nitong papeles na ito. Kasi hindi ko na-check hindi ko natignan Salamat sa info. Yan. So, mga kakampi yan ni Digong, Ate Lia, yan, Ate Netbegs, yan, Kuya Hakim, JZ Benitez, ayan. Thank you po, Willie Bautista. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po. Sana ma-share nyo po ito. Salamat po sa inyong pagsama sa aking live na ito. Bye-bye po. Ingat po kayong lahat. Babush!